umaakit ng bundok, Uy, naka-monoshock. 160 is medyo talagang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng mga rider, lalo na sa mga nag-adventure scooter. Bakit? Ang taas ng control. Yun ata yung feature. Skip. Adventure scooter na may 11 liters fuel capacity, naka-monoshock, at adjustable din ang windscreen. Mataas din ang ground clearance. Tara, silipin natin tong KPV 150 version 2 ng Skygo Philippines. Backstory muna tayo sa Skygo. Skygo Philippines is a Cebu-based motorcycle brand under the Skygo Marketing Corporation or SMC, founded in 2003. This brand is assembled here in the country while its motorcycles are made of Li-Fan parts, Chongqing Group in China, which gets here locally through the brand's local partner, Nitos International Ventures Incorporated. Yan, so medyo malaking kumpanya rin talaga tong si Skygo Philippines. Kaya silipin natin tong specs ni KPV 150 version 2 adventure scooter ni Skygo. Let's go! Now let's check the engine performance specs nitong si KPV 150. Displacement niya 150cc, 4-stroke, single cylinder. And pagdating naman sa bore and stroke, 57.3mm by 57.9. Max power nito 12.6 at 8,500 RPM. At may max torque na 11.8 Nm at 5,500 RPM. Liquid cooled na rin po si KPV 150, which is good. Fuel consumption 42 to 44 km per liter. Mataas din ang horsepower nito at medyo matipid din sa gas consumption, kaya good na good to si KPV 150. Pagdating naman sa suspension, check natin kung ano ang suspension niya. Meron itong front suspension na standard telescopic fork na heavy duty din. And pagdating naman sa likuran, meron itong single unit swing shock or monoshock. Ito ang bentahin na itong motor na to dahil naka-monoshock na po siya. Pagdating naman sa braking power or stopping power, meron tayong rear hydraulic disc brake sa likuran ni KPV 150. Yes, naka-disc brake na po ang kanyang likuran na preno. And sa harap din po ay naka-disc brake na rin po ng 2-pot caliper, hydraulic din po yan. So hydraulic disc brake, harapan at likuran ni KPV 150. Tire size naman tayo mga bossing. Nakamags na po ito si KPV 150 and pagdating naman sa size ng gulong niya, meron tayong Cordial na brand 120/70 by 14 ang kanyang likuran. Medyo malapad-lapad dyan mga boss. And sa harapan naman is same brand, Cordial brand po at meron itong size na 180/14. Malapad at mataas, sakto sa adventure scooter. Pagdating naman sa ating mga lightings, all LED lightings na po si KPV 150. Mapa headlight, DRL, tail light, signal light, lahat po yan LED na ang kanyang mga ilaw. Plus meron pa itong switch sa kanyang DRL at headlight, which is good para makatipid sa battery. At kasunod na nito ang mga special features. Ito na nga ang idling stop and start ni KPV, yan yung nasa kanan, and yung switch niya sa kanyang ilaw. Tapos electric start na rin ito. Ito pa ang kanyang passing light button, high and low beam button, and of course yung kanyang hazard, then signal light, and yung kanyang horn. So kompleto talaga sa safety features sa mga buttons itong si KPV 150. Imagine niyo may idling start and stop ka na, may switch ka pa ng headlight at DRL, plus meron ka pang hazard light, and meron ka pang passing light. So talagang kompleto. Naka-smart keyless system na rin po si KPV 150. Ito yung version 2. Meron din itong manual key slot para sa iyong susi. So syempre pag nalobat yung remote mo na smart keyless, pwede mo siyang susian gamit yung iyong free na susi. Ito ang itsura ng version 1. Naka-shutter type ignition key pa si version 1 na KPV, while itong bago na version 2 na KPV 150 is naka-keyless na po. Syempre negosyo ready na rin tong si KPV. Meron siyang USB charging port dito sa kanyang dual side pocket or compartment, 12 volts socket, tapos USB charging port na merong input na 9 to 18 volts at output na 5 volts to 2 amps. Napakagandang charging port niyan mga bossing. Ito yung kabilang compartment niya na pocket compartment, which is very good, very generous para sa KPV 150. Dalawang compartment with charging port. Tapos keyless pa siya with safety features. Meron itong digital panel display na para ding sa mga ADV Honda at Click. Napakaganda rin at very straightforward ng
panel display ni KPV 150. At meron din itong side stand kill switch, di ba? So kompleto na halos. Meron ding side stand kill switch si KPV 150. At idagdag ko na rin yung walang masyadong nakakapansin na built-in tire hugger at mudguard cover na itong si KPV 150. Malaking bagay yan mga bossing, yung free nilang ganyan na mudguard cover at tire hugger na rin, di ba? So madalang sa mga motorsiklo ang nagpapa-free ng ganyang mudguard cover. Yan, so ulitin natin yung specs na itong si KPV 150 para magets nyo ng mas malinaw. So itong version 2 na tinitignan nyo ngayon na Skygo is KPV 150 version 2 na keyless version. At ito daw version na to is glossy na ang type ng fairings compare sa version 1 na metallic pa yung pagkablo niya. So mas lumitaw dito yung pagiging logo ng Skygo na kulay blue. So maganda nga naman ang itsura niya na glossy type. Plus yung keyless na system, yan yung in-improve dito sa version 2 na KPV 150. And syempre, adjustable din ang windscreen nito mga bossing, plus yung maganda niyang mga special safety features sa kanyang mga buttons. So actually, almost complete na rin ito para sa price point niya, and not bad na rin. And wag nating kalimutan yung trademark na ilaw na walang kaparehas at sila lang ang meron. Yung headlight na yan is hindi ginaya kahit saan, sila lang po ang may ganyang idea na headlight. Kita nyo yung mga carbon style plastic ng Skygo, napakaganda at futuristic. Also, yung monoshock nito, yung pinakapanalo sa lahat, 'di ba? Yung rear monoshock niya, malakas yung dating sobra, yung free mudguard cover, and then yung tire hugger, plus liquid cool pa to mga bossing. So panalong-panalo na para sa 150cc at sa price point niya, 'di ba? Meron dalawang variant si KPV 150, isang shutter type standard key and then yung smart keyless na version 2, itong binibidyoan natin. So ang price nilang dalawa is 104,000 pesos yung version 1 and 114,000 pesos naman yung version 2. Pagdating naman sa installment, ang down payment ng version 2 is 10,000 pesos at ang version 1 naman ay 8,000 pesos. Yan, so para sa akin, sobrang panalo na ng presyo nito dahil sa specs niya. Bakit? Kasi 11 liters ang fuel capacity nitong KPV 150. Imagine niyo yun mga tropa, talagang adventure scooter siya. 11 liters ang fuel capacity. Dagdag mo pa yung liquid cooled nito, plus naka monoshock na po na heavy duty yung suspension niya. Napakaangas tignan. May pagka-sporty yung likuran. Tapos syempre, smart keyless pa yung system niya with features na passing light, meron siyang idling start and stop, meron siyang hazard button, meron siyang switch sa headlight and DRL, plus yung kill switch niya sa side stand. 'Di ba? So okay na rin para sa price point. Dagdag mo pa dito yung USB charging port and yung kanyang dalawang side pocket compartment, 'di ba? Grabe, panalo na ito para sa presyo niya. Pero syempre, meron din itong kulang. Dahil nga medyo mababa ang presyo, wala po itong ABS or CBS. So, alin dun sa dalawa, hindi siya loaded ng anti-lock braking system. Wala din siyang combination braking system. Pero it's okay kasi meron itong dalawang hydraulic disc brake, harap at likuran. Diba? Para sa'yo, bossing, bibilin mo ba tong Skygo na KPV 150 version 2 na keyless? Or check ka pa ng iba? So don't forget to subscribe and like and follow and share my vlog and para sa updated ng mga bagong motorsiklo sa market.